Kaya kung ang mapapangasawa mo, dalaga o binata, ha? Ay OFW o seaman, magtrabaho ka, magplano ka magtrabaho, magnegosyo ka, huwag kang maging dependent lang na yung asawa mo, 2 months ka lang nakakasama at nag-e-enjoy sa bawat taon, tapos 10 buwan na sinisiklot-siklot ang mga alon sa gitna ng dagat. Kung talagang mahal mo ang asawa mong seaman, huwag kang maging dependent lang. Magtayo ka ng tindahan, mag-buy and sell ka, magnegosyo ka. Kung meron kang mga anak na inaalagaan pa, na kailangan nasa bahay ka, marami na ngayon na home-based negosyo. Imbes bumili ng mga alahas at mga sapatos, bumili ka ng magandang computer, maghanap ka ng magagawa mong negosyo online. Kasi naku, pastor, hindi po ako marunong mag-online. Maging alipin ka habang buhay. Sige, ipaalipin mo ang asawa mo habang buhay dahil ayaw mo sa mag-aral niyang online. Kung gusto mo mag-makeup, ganon. Kailangan marunong ka maghanap buhay. Couples, families, all work hard and cooperate to remain free and to be together. Pag meron kayong part of the family na ang tagal-tagal lang nagtatrabaho abroad, hindi makauwi-uwi, may kasalanan din kayo doon. Baka sobra kayong gumastos o hindi kayo tumutulong kumita. Proverbs 12:24, work hard and you will be a leader. Be lazy and you will end up a slave. Or kung hindi ikaw maging slave, yung tatay mo, yung nanay mo, yung asawa mo ang magiging slave forever pag lazy ka. At may mga ganyang kapatid, ang bata-bata mag-aasawa, wala malang pambili ng gata. Sinong hihingan? Yung kapatid na OFW. Siyempre, pagkatapos ng gatas, lalaki na yung bata, mag-aaral na. Kanino hihingi ng pangmatrikula? Kay kapatid na nagtatrabaho or OFW. At hindi na matatapos ang pasan ng taong ito at hindi uuwi dito hanggang hindi isang malamig na bangkay o sobrang tanda na. Nanakawan na siya ng buhay. Absent siya sa lahat ng birthday, lahat ng pagtitipon, lahat ng graduation, lahat ng mga kasiyahan. Dahil hindi na siya makauwi-uwi sa gastos ng kanyang mga sinusuportahan. Is that the way to love people? Everyone should contribute to the group income by making or earning or at least helping and saving money. At ito ang challenge sa ating OFW phenomenon. Maraming kumikita, mababasa nyo sa dyaryo, buwan-buwan, bilyon na dolyar ang pumapasok sa Pilipinas. Pero marami naman sa ating mga OFW, matanggal sa trabaho o umuwi. After 6 months, gutom na naman. Paano marami doon sa pamilya, walang inatupag kundi gumasta. To consume and consume and consume. Remember this Proverbs 31 lady? She buys a piece of land to use it in agriculture. Para may kitain. Hindi yung bibili ka agad ng kotse. Pag may kotse ka, puro gasolina yan. Anong kita mo dyan?